Huwag mong dungisan ang pangalan ng mga Monteclaro dahil lang sa isang basurang tulad niya. Patay na ang asawa mo, Solen, at namatay siyang isang kahihiyan. Ang mga salitang iyon ni Doña Isabel ay tila isang malalamig na patalim na humiwa sa puso ni Solen. Nakatayo siya sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital, hawak ang isang bungkos ng puting rosas na kanina lamang ay balak niyang itirik sa puntod ni Edsel para sa kanyang unang anibersaryo. Ang mga rosas na yon ay binili niya mula sa kanyang huling ipon, isang simbolo ng pag-ibig na akala niya ay malinis at dakila. Ngunit sa isang iglap, ang bango ng mga bulaklak ay napalitan ng malansang amoy ng katotohanan. Hindi totoo yan. Pabulong na sagot ni Solen habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Edsel is a good man. He was working. He died for the company. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng matandang babae. Doña Isabel, sa kanyang marangyang itim na terno at mga hiyas na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng ospital, ay tila isang diyosa ng kamatayan na nakatingin sa isang langgam. Inihagis niya ang isang folder sa paanan ni Solen. Hindi ito bumagsak ng malakas, ngunit ang tunog ng papel na humampas sa semento ay sapat na upang gumuho ang mundo ni Solen. Basahin mo ang medical report. Your husband died of a drug overdose at hindi siya nag-iisa sa silid na, yon, he was found in a cheap motel sa bisig ng isang babaeng hindi namin kilala. That is the truth about your hero, Solen. He was a junkie and a cheater. Nanigas ang buong katawan ni Solen. Ang paligid ay tila naglaho. Ang ingay ng mga nurse, ang amoy ng disinfectant, at ang malamig na simoy ng aircon ay naging isang malabong alaala. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Isang mabilis at masakit na pagkabog na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang mga puting rosas ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga daliri, nagkalat sa maruming sahig, nayapakan ng mga taong dumadaan nang hindi man lang tinitingnan ang pighating dala nito. Bumaba ang tingin ni Solen sa report. Doon, nakasulat ang pangalan ng kanyang asawa. Edsel Manalo. DNA match. Cause of death, acute drug toxicity. Ang bawat letra ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang paningin. Ang lalaking gabi-gabing humahalik sa kanyang noo bago matulog. Ang lalaking nangako na hinding-hindi sila iiwan ay namatay sa isang paraang hinding-hindi niya naisip. Now, listen to me carefully. Muling nagsalita si Doña Isabel. Ang boses niya ay puno ng awtoridad at kawalan ng awa. Ayaw kong madamay ang reputasyon ng Monteclaro Shipping sa kalaswaan ng asawa mo. Pipirma ka sa dokumentong ito. Sasabihin mo na namatay siya sa isang aksidente. At hinding-hindi mo babanggitin ang tungkol sa motel o sa droga. In exchange, I will give you this. Isang makapal na sobre ang inilabas ni Isabel at isinampal sa balikat ni Solen bago ito nahulog sa tabi ng mga lantang rosas. That's more than enough for you and your autistic son. Huwag kang maging matigas ang ulo, Solen. Isipin mo si Santino. Wala na kayong pera, wala na kayong matitirhan. Isang pirma lang at mabubuhay kayo ng maayos. Tumingala si Solen. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha na hindi pa bumabagsak. Binabayaran niyo po ba ang katahimikan ko? O binabayaran niyo ang dangal ng asawa ko para lang hindi kayo mapahiya? Call it whatever you want, but remember, you are nothing without us. Utang mo sa akin ang pagkakataong ito, sabi ni Isabel, bago ito tumalikod at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga takong ay tila bawat hakbang ng tadhana na dumidiin sa leeg ni Solen. Hindi nakapagsalita si Solen. Nanatili siyang nakaluhod sa sahig, pinupulot ang mga rosas na ngayon ay nadumihan na ng putik at alikabok. Sa bawat dampi ng kanyang daliri sa mga talulot, tila nararamdaman niya ang hapdi ng bawat kasinungalingang kailangan niyang lunukin. Paglabas niya ng ospital, sinalubong siya ng isang malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay o marahil ay nakikigulo sa kanyang gulo. Hawak ang kamay ng kanyang anak
na si Santino, ang batang walang kibo, ang batang nakatingin lamang sa kawalan habang humahawak sa laylayan ng kanyang kupas na damit. Nagsimulang maglakad si Solen. Wala na silang matuluyan. Pag-uwi niya kanina, ang lahat ng kanilang gamit ay nasa labas na ng paupahan. Ang may-ari, na pagod na sa kanyang mga pangako, ay hindi na nagpalugit pa. Bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay tila mga sampal ng katotohanan. Wala siyang pera, wala siyang asawa, at ngayon, ang tanging alaala na meron siya tungkol kay Edsel ay puno ng dumi at pagtataksil. Nay, ulan, pabulong na sabi ni Santino. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita ang bata sa loob ng 3 araw. Yumakap si Solen sa anak, pinoprotektahan ito mula sa lamig, kahit siya mismo ay nanginginig na. Andito si Nanay, Santino, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ngunit sa loob-loob niya, isang tanong ang paulit-ulit na naglalaro. Isang tanong na tila nanunukso sa kanyang pananalig. Kung ang katapatan ay nauuwi sa ganitong uri ng paghihirap, sulit pa bang maging mabuti? O sadyang ang mundo ay nilikha lamang para sa mga taong may kapangyarihan na bumili ng katotohanan at maglibing ng mga lihim? Habang naglalakad sa madilim at bahaing kalsada ng Maynila, isang nakakasilaw na ilaw mula sa isang malaking sasakyan ang tumama sa kanila. Ang tunog ng makina nito ay tahimik pero makapangyarihan. Huminto ang itim na sasakyan sa kanilang tabi. Bumukas ang bintana at doon, sa gitna ng kadiliman ng ulan, nakita ni Solen ang mga mata ni Roberto Monteclaro. Malamig, walang emosyon. Pero sa likod ng mga matang yon, tila may isang bagyong mas malakas pa sa nararanasan ni Solen sa labas. Get in, ang tanging sabi ni Roberto. Isang utos, hindi isang alok. Tumingin si Solen sa loob ng sasakyan. Pagkatapos ay sa kanyang anak na basang-basa na. Ito na ba ang sagot sa kanyang dasal? O ito ang simula ng isang panibagong impyerno na mas malalim pa sa kanyang kinasasadlakan? Ang pintuan ng sasakyan ay bumukas. Tila isang bibig na handang lumunok sa kanilang mag-ina, patungo sa mundong kailanman ay hindi naging para sa kanila. Ang loob ng mamahaling sasakyan ay amoy balat at mamahaling pabango. Isang samyo na tila sumasakal sa hininga ni Solen. Habang nakaupo siya sa malambot na upuan, ramdam niya ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang basang damit na unti-unting sumisipsip sa mamahaling tela ng upuan. Nahihiya siya. Pakiramdam niya ay isa siyang malaking mantsa sa gitna ng kalinisan ng sasakyang yon. Katabi niya si Santino na nananatiling tahimik. Ang mga mata ng bata ay nakapako sa bintana, pinapanood ang mga ilaw ng lungsod na nagiging malabo dahil sa bilis ng takbo at lakas ng ulan. Walang imik si Roberto. Nakatuon lamang ang kanyang paningin sa kalsada, ngunit paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa rearview mirror upang tingnan ang mag-ina. May kung anong kumukurot sa kanyang dibdib sa tuwing nakikita niya ang panginginig ng mga balikat ni Solen. Hindi niya alam kung bakit niya ito ginagawa. Hindi siya kilala bilang isang taong maawain, lalo na sa mga taong sa tingin ng kanyang ina ay basura. Ngunit ang imahe ni Solen sa gitna ng ulan, yakap ang isang batang walang laban, ay muling nagbukas ng isang sugat sa kanyang alaala na matagal na niyang pilit na ibinabaon. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng isang naglalakihang bakal na pintuan, tila huminto rin ang paghinga ni Solen. Bumungad sa kanila ang isang mansyon na tila isang palasyo sa gitna ng masukal na hardin. Ang Mansyon Monteclaro. Ang bawat bintana nito ay naglalabas ng mainit na dilaw na ilaw, ngunit para kay Solen, ang bawat sulok ng bahay na yon ay nagpaparamdam ng matinding ginaw. Baba na, maikling sabi ni Roberto. Ang tunog ng kanyang boses ay walang alinlangan, isang utos na hindi maaring baliin. Pagpasok nila sa malawak na sala, sinalubong sila ng nakabubulag na kintab ng marmol na sahig at ang naglalakihang chandelier
na tila mga diamanteng nakasabit sa langit-langitan. Ngunit ang ganda ng paligid ay agad nabura nang lumabas mula sa itaas ng hagdan si Doña Isabel. Ang kanyang mukha na kanina lamang ay puno ng paghamak sa ospital ay lalong naging madilim nang makita kung sino ang kasama ng kanyang anak. Roberto, ano ang ibig sabihin nito? Ang boses ng matandang babae ay umalingaw-ngaw sa buong sala, tila isang kulog na nagbabanta ng mas malakas na bagyo. Bakit mo ipinasok ang duming yan sa pamamahay ko? Nakita ko silang naglalakad sa ulan, ma. Kalmadong sagot ni Roberto, bagaman may diin ang kanyang bawat salita. Wala silang matuluyan. Edsel was a loyal employee. The least we could do is give them shelter for the night. Employee? Isang adik at traitor, Roberto. Iyan ang asawa ng babaeng iyan. Lumapit si Isabel. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtapak sa dignidad ni Solen. Huminto siya sa harap ni Solen at tiningnan ito mula ulo hanggang paa. Tumingin ka sa paligid mo, Solen. Ang bawat piraso ng muebles dito ay mas mahal pa sa buhay mo. At ngayon, balak mong dumihihi ng sahig ko ng iyong kahirapan. Yumuko si Solen. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Hindi po namin gustong maging abala, Doña Isabel. Aalis din po kami bukas. Nabukas din. No, mabilis na sabat ni Roberto na ikinagulat ni na Isabel at Solen. She will stay. We need a new laundry woman. Ang dating naglalaba ay matanda na at madalas magkasakit. Solen can take the job. She can stay in the staff quarters sa likod. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Gusto mong maging katulong, Solen? Gusto mong maglaba ng mga damit na kahit sa pangarap ay hindi mo kayang suotin? Sige, pero tandaan mo, utang na loob mo sa amin ang bawat butil ng kanin na isusubo mo at ng anak mo. Isang pagkakamali, isang mantsa sa mga damit namin, at itatapon ko kayo pabalik sa kalsada kung saan kayo nararapat. Dinala si Solen sa isang maliit at madilim na silid sa dulo ng staff quarters. Ang silid ay may isang lumang kama, isang maliit na cabinet, at isang bintanang nakaharap sa pader. Pero para kay Solen, ito ay mas mabuti kaysa sa lamig ng kalsada. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanilang mga gamit na nakabalot sa plastik. Nang iayos niya ang mga damit ni Santino, nahulog mula sa isang lumang notebook ang isang piraso ng litrato. Ito ay isang lumang Polaroid, medyo kupas na at may mga tupi sa gilid. Sa litrato, makikita si Edsel na nakangiti. May akbay sa isang lalaking hindi pamilyar kay Solen at sa background ay makikita ang isang bahagi ng warehouse ng Monte Claro. Pero ang nakakuha ng atensyon ay ang hawak ni Edsel sa litrato. Isang maliit na asul na notebook na may tatak ng kumpanya. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Isabel upang ibigay ang mga unang patakaran sa trabaho. Agad na napatigil ang matandang babae. Ang kanyang paningin ay nakapako sa litratong hawak ni Solen. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng galit ay biglang namutla at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hinihigpitan ng hawak sa kanyang mamahaling panyo. Saan mo nakuha ang litratong yan? Ang boses ni Isabel ay gumaralgal, isang tunog na hindi katulad ng kanyang karaniwang mapagmataas na tono. Nagtaka si Solen at agad na itinago ang litrato sa kanyang likuran. Sa gamit po ito ni Edsel, ma'am. Bakit po? Hindi sumagot si Isabel. Mabilis siyang tumalikod at lumabas ng silid nang hindi nagsasabi ng kahit ano, ngunit ang bilis ng kanyang paghinga ay narinig ni Solen bago tuluyang sumara ang pinto. Sa loob ng staff quarters, nanatiling nakatayo si Solen sa dilim. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila isang babala. Bakit ganoon na lamang ang reaksyon ng matanda sa isang simpleng litrato? Ano ang meron sa asul na notebook na hawak ni Edsel? Hinawakan ni Solen ang kanyang dibdib. Ang bawat tibok nito ay tila isang paalala na ang kanyang pananatili sa mansyong ito ay hindi lamang para sa kaligtasan,
kundi para sa isang katotohanang matagal ng pilit na ibinabaon sa ilalim ng mga gintong pader ng mga Monte Claro. Ang bawat butil ng kanin na isinusubo ninyong mag-ina ay galing sa pawis at pera ng mga Monte Claro. Huwag na huwag mong kakalimutan yan, Solen. Dito sa bahay na ito, ang utang na loob ay binabayaran ng pagsunod, hindi ng mga luha. Ang boses ni Doña Isabel ay tila isang latigo na paulit-ulit na humahampas sa pandinig ni Solen, habang ang araw ay hindi pa man lang sumisikat sa abot tanaw. 4:00 pa lamang ng madaling araw, ngunit ang mga kamay ni Solen ay babad na sa malamig na tubig at matapang na sabon. Ang bawat kuskus niya sa mga mamahaling kurtina at sapin sa kama ay tila pagkayod na rin sa kanyang sariling balat. Ang kanyang mga daliri ay namumula na at bahagyang namamaga. Ang hapdi ng mga sugat na dulot ng matapang na kemikal ay pilit niyang tinitiis para sa kapakanan ni Santino. Sa labas ng laundry area, nakaupo si Santino sa isang maliit na bangko, tahimik na pinapanood ang mga bula ng sabon na lumilipad sa hangin. Para sa bata, ang mga bulang iyon ay isang mahiwagang mundo, ngunit para kay Solen, bawat bula ay simbolo ng kanyang mga pangarap na madaling maglaho. "Nay, sakit kamay?" Pabulong na tanong ni Santino habang lumalapit sa kanyang ina. Hinawakan ng bata ang magaspang na palad ni Solen at dahan-dahang hinipan ito, 1 kilos ng pagmamahal na sapat na upang mapawi ang lahat ng pagod ng isang ina. "Hindi anak, malakas si nanay, di ba? Para ito sa pagkain mo, para sa gamot mo," sagot ni Solen habang pinipilit na ngumiti kahit ang kanyang likuran ay tila mababali na sa bigat ng mga gawaing bahay. Hindi nagtagal, lumitaw sa pintuan si Clara, ang pamangkin ni Doña Isabel. Suot ang kanyang mamahaling robe at may hawak na tasa ng kape. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa mag-ina. Si Clara ang nagsisilbing kanang kamay ni Isabel sa pagpapahirap kay Solen, isang babaeng ang kagandahan ay hanggang balat lamang, ngunit ang ugali ay kasing pait ng kapeng kanyang iniinom. "Ang aga-aga, ang drama niyo na namang mag-ina," sabi ni Clara bago ibinuhos ang natitirang kape sa sahig na kapupunas lang ni Solen. "Ay, sorry, my hand slipped. Pakilinisan na lang yan, Solen. At siguraduhin mong walang maiiwang amoy kape sa tiles, kundi malalagot ka kay tita." Hindi kumibo si Solen. Kinuha niya ang basahan at lumuhod sa harap ni Clara upang linisin ang dumi. Ang bawat kuskus niya sa sahig ay tila paglunok na rin sa kanyang natitirang dignidad. Alam niyang ito ang kailangang gawin. Ito ang presyo ng pananatili sa ilalim ng bubong na ito. Habang naglilinis, napansin ni Solen si Roberto na nakatayo sa di kalayuan, nakasandal sa pader at pinapanood ang eksena. Walang mababakas na emosyon sa mukha ng lalaki, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matagal sa mga sugatang kamay ni Solen. Gustong sumigaw ni Solen, gustong humingi ng tulong, ngunit pinili niyang itungo ang kanyang ulo. Si Roberto ay isang Monte Claro, ang mga taong nagmamay-ari sa kanyang oras, sa kanyang lakas, at tila pati na rin sa kanyang hininga. Nang matapos ang gawaing bahay sa umaga, dinala ni Solen si Santino sa malawak na sala upang kumuha ng ilang gamit sa paglilinis. Doon, sa gitna ng silid, ay nakapatong ang isang dambuhalang florera na gawa sa porselana, isang antigong gamit na ayon sa mga katulong ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Lumapit si Santino sa florera, ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumalaw upang hawakan ang makinis na ibabaw nito. Sa kanyang murang isipan, ang mga guhit sa porselana ay parang mga kwentong gusto niyang basahin. "Santino, wag mong hawakan yan," sigaw ni Solen, ngunit huli na ang lahat. Isang matunog na pagbagsak ang bumasag sa katahimikan ng buong mansyon. Ang mga pira-pirasong porselana ay nagkalat sa sahig,
kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw na tila mga kristal ng kamatayan. Ang Florera ay wala na sa kanyang patungan at si Santino ay nakatayo sa harap nito. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot habang ang kanyang maliit na kamay ay nanginginig sa gilid. Agad na lumabas si Clara mula sa kusina. Kasunod si Doña Isabel na mabilis ang bawat hakbang. Ang mukha ng matanda ay tila isang sumasabog na bulkan. Anong nangyari dito? Ang sigaw ni Isabel ay umalingaw-ngaw, dahilan upang mapayakap si Santino sa binti ng kanyang ina. Tita, nakita ko. Ang batang yan. Sinadya niyang itulak ang Florera. Turo ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa sa likod ng kanyang kunwaring gulat. Sabi ko na nga ba, pabigat lang ang mga taong ito dito. Isang baliw na bata na sumisira ng mga mamahaling gamit. Hindi po totoo yan. Hindi po magagawa ni Santino yan. Pagtatanggol ni Solen, habang ang kanyang puso ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib sa takot. Lumapit si Doña Isabel kay Solen, isang marahas na kilos na nagpabilis sa hininga ng lahat. Itinaas niya ang kanyang kamay, tila handang magpakawala ng isang sampal na matagal na niyang pinipigilan. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ni Isabel sa mukha ni Solen, isang malakas na boses ang pumigil sa lahat. Hinto! Sigaw ni Roberto habang mabilis na lumalapit sa kanila. Lahat ay napalingon sa kanya. Ang tensyon sa silid ay tila isang taling handang maputol sa anumang saglit. Nakatayo si Roberto sa pagitan ni Solen at ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim kay Clara bago lumipat sa mga pira-pirasong porselana sa sahig. Sinungaling ka, Clara. Ang boses ni Roberto ay mababa ngunit puno ng panganib. Nakita ko ang lahat mula sa itaas. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Clara. Nakita ko mula sa itaas kung paano mo tinabig ang Florera para isisi sa bata. Ang akala mo ba ay lahat ng tao dito ay madadaan mo sa iyong mga kasinungalingan? Ang boses ni Roberto ay tila isang malamig na hanging umihip sa buong sala, nagpatahimik maging sa galit ni Doña Isabel. Si Clara ay napaatras. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng katusuhan, ay biglang namutla. Ang kanyang mga labi ay nanginig, habang pilit na naghahanap ng idadahilan. Ngunit ang matatalim na mata ni Roberto ay sapat na upang itikom ang kanyang bibig. Roberto, baka nagkakamali ka lang ng nakita. Pagtatangka ni Isabel na iangat ang dangal ng kanyang pamangkin, ngunit isang itaas ng kamay mula sa kanyang anak ang nagpatigil sa kanya. Sapat na, Ma. Solen, dalhin mo na ang anak mo sa quarters. At Clara, ikaw ang nagbasag. Ikaw ang magpulot ng bawat piraso niyan. Huwag mong iutos sa mga katulong. Utos ni Roberto bago ito tumalikod at naglakad paalis. Ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng bigat sa atmosfera ng bahay. Nanginginig ang buong katawan ni Solen habang hinihila si Santino patungo sa kanilang maliit na silid sa likod ng mansyon. Pagpasok nila sa loob, agad niyang isinara ang pinto at napasandal dito. Ang kanyang hininga ay gumaralgal sa hirap. Naramdaman niya ang init ng mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Hindi ito luha ng takot, kundi luha ng isang inang nadudurog ang puso dahil sa kawalang katarungang nararanasan ng kanyang anak. Sorry, Nay. Sorry, pabulong na sabi ni Santino. Ang kanyang maliit na kamay ay pilit na hinahawakan ang laylayan ng damit ni Solen. Wala kang kasalanan, anak. Wala kang ginagawang masama, sagot ni Solen habang niyayakap ng mahigpit ang bata. Tandaan mo, kahit anong sabihin nila, alam ng Diyos ang totoo. At nakita ni Sir Roberto ang totoo. Sa mga sumunod na araw, tila naging mas malalim ang katahimikan ni Santino. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon ay isang misteryong unti-unting nabubuo. Dahil sa takot na lumabas ng silid, nagsimulang gumuhit si Santino sa mga lumang dyaryo at likod ng mga resibo
na nakukuha ni Solen mula sa basura. Wala siyang krayola o lapis, kaya ang ginagamit niya ay ang mga uling mula sa kusina na palihim na kinukuha ni Solen para sa kanya. Isang hapon, habang abala si Solen sa pagtitiklop ng mga bagong lundang na kumot, pumasok si Roberto sa laundry area. Hindi ito ang karaniwang ginagawa ng amo, kaya agad na napatayo si Solen at mabilis na pinunasan ang kanyang pawis sa noo. Sir Roberto, may kailangan po ba kayo? Ang mga polo niyo po ay maayos na at nakasabit na sa kwarto niyo. Bungad ni Solen, ang kanyang boses ay puno ng paggalang at bahagyang kaba. Hindi sumagot si Roberto. Ang kanyang paningin ay nakatuon kay Santino na nakaupo sa sahig sa isang sulok, abalang-abala sa pagguhit gamit ang isang maliit na piraso ng uling. Lumapit ang lalaki sa bata. Ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay hindi man lang nakakuha ng atensyon ni Santino na tila nasa ibang mundo. Yumuko si Roberto upang tingnan ang ginagawa ng bata. Sa simula, ang mga guhit ay tila mga abstract na linya lamang, ngunit habang tumatagal, ang mga hugis ay nagiging pamilyar. Isang madilim na kalsada, isang iskinita na tila may mga anino ng dalawang tao. At sa gitna ng lahat, isang malaking itim na sasakyan. Magaling siyang gumuhit, puna ni Roberto. Ang kanyang boses ay malumanay, malayo sa malamig na tono na ginagamit niya sa kanyang ina. He has a photographic memory, Solen. Hindi lang ito basta guhit ng isang bata. He is documenting something. Mahilig lang po talaga siyang maglaro, sir. Depensa ni Solen. Bagaman nararamdaman niya ang isang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Simula po nang mawala ang tatay niya, ganyan na siya. Parang may sarili siyang mundo. Ngunit hindi natigil doon si Santino. Gamit ang mabilis na paggalaw ng kanyang maliit na kamay, dinagdagan niya ang detalye ng sasakyan sa kanyang guhit. Isang maliit na parihaba sa likod ng sasakyan. Ang plaka. Isa-isang isinulat ni Santino ang mga numero at letra. Nang makita ni Roberto ang pagkakasunod-sunod ng mga karakter sa drawing, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay naging mabigat. Marahan niyang hinawakan ang gilid ng diaryong pinupunitan ni Santino. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Solen, tawag ni Roberto. Ang boses niya ngayon ay puno ng pagtataka at isang uri ng takot na hindi maipaliwanag. Saan? Saan nakita ng anak mo ang sasakyang ito? Tumingin si Solen sa drawing. Ang mga numero sa plaka ay malinaw. Biglang bumalik sa alaala ni Solen ang gabi ng kamatayan ni Edsel. Ang ulan, ang dugo, at ang isang itim na sasakyang mabilis na humaharurot palayo sa madilim na eskinita kung saan natagpuan ang kanyang asawa. Hindi ito ang sasakyan sa motel. Ito ang sasakyang pumatay sa kanyang asawa bago pa man ito dinala doon para palabasing overdose. Bago pa man makasagot si Solen, narinig nila ang matalim na tunog ng pagbagsak ng isang tray sa labas ng pinto. Nakatayo doon si Doña Isabel. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel at ang kanyang mga mata ay nakapako sa drawing ni Santino na tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Anong basura yan? Ang sigaw ni Isabel ay hindi nagalit, kundi isang desperadong pagtatangka na itago ang isang malaking takot. Sunugin mo yan, Solen. Ngayon din, sunugin mo ang lahat ng dumi na yan. Ang mga katulong ay walang boses, Solen. Mayroon lang silang mga kamay na dapat magtrabaho at mga tainga na dapat makinig sa utos. Huwag mong kakalimutan na ang bawat hininga mo sa loob ng mansyong ito ay pag-aari ko. Ang mga salitang ito ni Doña Isabel ay tila isang sumpa na bumabalot sa buong pagkatao ni Solen habang pinagmamasdan niya ang sarili sa harap ng maliit at malabong salamin sa staff quarters. Suot niya ang isang kupas na uniforme ng katulong, isang damit na tila lalong nagpapakita ng kanyang kapayatan at ng bigat ng kanyang mga pinagdaraanan. Sa labas, naririnig niya ang marangyang musika
na nanggagaling sa hardin. Ang tunog ng mga biolin na tila nagtatawanan sa kanyang kahirapan. Gabi ng malaking piging sa Mansyon Monteclaro. Ang mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa lungsod ay naroon upang ipagdiwang ang anibersaryo ng kumpanya. Ngunit para kay Solen, ang gabing ito ay isa lamang mahabang oras ng pagkapahiya at pagtitiis. Bilisan mo riyan, marami pang bisita ang dumarating. Sigaw ni Clara habang pabalibag na binubuksan ang pinto ng laundry area. Suot ni Clara ang isang kulay pulang bestida na gawa sa seda. Kumikinang ang kanyang mga alahas na tila nanunukso sa bawat kalyo sa kamay ni Solen. Ikaw ang magsisilbi ng alak sa main hall. At babalaan kita, Solen, huwag kang magtatangkang mag-angat ng tingin o makipag-usap sa kahit na sino. Para sa kanila, isa ka lamang anino. Dinala ni Solen ang mabigat na tray ng mga basong kristal patungo sa gitna ng selebrasyon. Ang bawat hakbang niya ay tila paglakad sa ibabaw ng mga pako. Ang halimuyak ng mga mamahaling pagkain, ang inihaw na tupa, ang mga sariwang prutas, at ang matatamis na alak ay nagpapaalala sa kanya na si Santino ay nasa kanilang silid lamang, kumakain ng tuyong tinapay at naghihintay sa kanya. Isang matinding kurot sa puso ang naramdaman ni Solen, isang pakiramdam ng pagkabigo bilang isang ina na hindi man lang maibigay ang masarap na pagkain sa kanyang sariling anak. Sa gitna ng hall, nakita niya si Doña Isabel na napapalibutan ng kanyang mga kaibigan. Ang matandang babae ay tila reyna ng kadiliman, nakangiti ng plastik habang hawak ang kanyang baso ng champagne. Oh, ito na pala ang bago kong tauhan, sabi ni Isabel nang lumapit si Solen upang magsilbi. Tiningnan niya ang kanyang mga kaibigan nang may mapang-uyam na ngiti. Pagpasensyahan niyo na kung medyo mabagal. Galing kasi sa hirap, hindi sanay sa ganitong karangyaan. Ang asawa nito, balita ko ay namatay sa isang maduming paraan. Kaya heto, kinupkup ko para naman hindi sila mabulok sa kalsada. Ang mga tawanan ng mga bisita ay tila mga tinik na bumaon sa pandinig ni Solen. Naramdaman niya ang init ng dugo na umakyat sa kanyang mukha. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang bawat tawa ay tila isang paglapastangan sa alaala ni Edsel sa dangal na pilit niyang ipinagtatanggol. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itapon ang tray at sabihin ang lahat ng katusuhan ni Isabel, ngunit ang imahe ng natatakot na mukha ni Santino ang nagpatigil sa kanya. Dahan-dahan siyang yumuko, tinitiis ang bawat salitang nakakasugat. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa gilid ng tray hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Isang pisikal na sakit na pilit na tumatabon sa kanyang emosyonal na pagkadurog. Sayang naman, mukhang may hitsura pa naman siya, komento ng isang matandang lalaking bisita habang tinititigan si Solen mula ulo hanggang paa. Kung hindi lang dahil sa kwento mo, Isabel, baka napagkamalan ko siyang kung sino. Huwag kang magpaloko sa mukha, baka mahawaan ka lang ng kamalasan. Sagot ni Clara na biglang sumulpot sa tabi ni Isabel. Sinadya ni Clara na itabig ang siko ni Solen habang ito ay naglalagay ng alak sa mesa. Ang tunog ng kristal na nagtatamaan at ang pagkabasag ng isang baso ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang mapulang alak ay tumalsik sa puting mantel at sa suot na mamahaling sapatos ni Clara. Ang tanga mo! Sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na hiyaw na kumuha ng atensyon ng lahat. Tingnan mo ang ginawa mo. Alam mo ba kung magkano ang sapatos na ito? Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Pabulong na sagot ni Solen habang mabilis na lumuluhod upang punasan ng dumi gamit ang kanyang sariling panyo. Ngunit hindi natapos doon ang paghihirap ni Solen. Lumapit si Doña Isabel at itinulak ang balikat ni Solen gamit ang kanyang baston. Luhod! Linisin mo yan gamit ang mga kamay mo. Ipakita mo sa lahat kung gaano ka kababa, Solen. Ipakita mo kung anong klaseng tao ang pinatira ko sa bahay ko. Sa gitna ng kahihiyang yon,
Isang boses ang muling bumasag sa katuwaan ng mga mapang-api. Sapat na yan, ma. Nakatayo si Roberto sa pintuan ng hall. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kanyang ina o kay Clara, kundi kay Solen na nasa sahig, tila isang basahang ipinapahid sa dumi. Lumakad siya ng dahan-dahan patungo sa gitna. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos ay nagdadala ng isang uri ng takot sa mga bisita. Hindi nagsalita si Roberto. Sa halip, yumuko siya at hinawakan ang braso ni Solen upang tulungan itong tumayo. Isang kilos na nagpatahimik sa buong mansyon. Isang kilos na tila isang deklarasyon ng digmaan laban sa sarili niyang ina. Nang mag-angat ng tingin si Solen, nakita niya ang isang bagay sa bulsa ng Jasmine ni Roberto. Isang susi na may kasamang maliit na keychain. Isang keychain na may hugis ng isang asul na kotse. Ang parehong asul na kotseng nakita niya sa litrato ni Edsel. Ang kaba sa dibdib ni Solen ay tila naging isang malakas na dagundong. Bakit hawak ni Roberto ang susi ng kotseng iyon? At bakit sa bawat sulyap ni Roberto sa kanya, tila may isang lihim itong gustong sabihin, ngunit hindi magawa? Nang gabing iyon, habang naglilinis si Solen sa madilim na garahe, pagkatapos ng piging, nakita niya ang isang bahagi ng sasakyan na nakatago sa ilalim ng isang malaking tolda sa pinakasulok. Dahan-dahan niyang itinaas ang tela. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Doon, sa ilalim ng malamig na ilaw ng buwan, bumungad sa kanya ang isang itim na sasakyan. Isang sasakyang may mga gasgas sa gilid na pilit na ipinapintura. At sa likod nito, ang plakang hindi niya kailanman malilimutan. Bago pa man siya makasigaw o makagalaw, isang kamay ang biglang tumakip sa kanyang bibig mula sa likuran at isang malamig na boses ang bumulong sa kanyang tainga. Huwag kang gagawa ng ingay. Kung gusto mo pang makitang buhay ang anak mo, patay na ang asawa mo, Solen. Huwag mo nang subukang hukayin ang bangkay na matagal na naming ibinaon sa limot dahil baka ikaw ang sumunod na ilibing namin. Ang boses na iyon ay hindi kay Roberto. Ito ay malamig, garalgol at puno ng banta. Ang boses ni Mang Delfin, ang matandang driver ni Doña Isabel, na tila anino na ng pamilya Monteclaro sa loob ng ilang dekada. Ang kamay nito, na nakatakip sa bibig ni Solen, ay amoy tabako at langis ng makina, isang amoy na nagpaduwal sa kanyang sikmura. Ang talim ng isang maliit na patalim ay naramdaman ni Solen sa kanyang tagiliran. Hindi sapat upang bumaon, ngunit sapat upang ipaalala sa kanya ang nipis ng hangganan ng buhay at kamatayan. Dahan-dahang binitawan ni Mang Delfin si Solen nang marinig ang tunog ng mga yabag ng sapatos ni Roberto na papalapit sa garahe. Umalis ka na rito bago ka pa makita ng senyoro. Isipin mo ang anak mo, huling banta ng matanda, bago ito naglaho sa dilim ng mga naglalakihang haligi. Naiwang nanginginig si Solen sa tabi ng itim na sasakyan. Ang kanyang hininga ay putol-putol at ang kanyang tuhod ay tila naging halaya sa lambot. Mabilis siyang tumakbo patungo sa staff quarters, hindi lumingon, kahit nararamdaman niyang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa bawat bintana ng mansyon. Pagpasok sa kanilang maliit na silid, agad niyang nilock ang pinto. Nakita niya si Santino na mahimbing na natutulog. Ang maliit na dibdib ng bata ay dahan-dahang tumataas at bumababa. Lumapit si Solen at hinaplos ang buhok ng anak. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa kumot. Bawat patak ay tila isang dalangin ng pagsisisi dahil sa panganib na dinala niya sa kanilang buhay. Sa gitna ng kanyang pighati, naramdaman ni Solen ang isang matigas na bagay sa loob ng kanyang bulsa. Ang kwintas ni Edsel, isang locket na may hugis ng krus na ibinigay nito sa kanya noong huling kaarawan niya. Nakalimutan niyang isuot ito dahil sa gulo ng mga nakaraang araw. Inilabas niya ang kwintas. Ang ginto nito ay medyo kupas na, ngunit ang ningning ay naroon pa rin sa ilalim ng malamig na ilaw ng bumbilya.
Habang pinagmamasdan ng locket, napansin ni Solen na ang gilid nito ay may maliit na gatla, tila may puwang na hindi niya napansin noon. Gamit ang kanyang nanginginig na mga kuko, dahan-dahan niyang sinubukang buksan ang lihim na partisyon ng kwintas. Isang mahinang tunog ng pag-click ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Bumukas ang locket, ngunit hindi litrato ang nasa loob. Sa halip, isang napakaliit na microchip ang nakadikit sa loob ng takip, maingat na binalot sa manipis na plastik. Ang puso ni Solen ay tila nag-skip ng isang tibok. Ito na ba ang dahilan kung bakit pinatay si Edsel? Ito ba ang dumi na sinasabi ni Doña Isabel? Edsel, ano ba itong iniwan mo sa akin? Pabulong na tanong ni Solen. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pag-asa. Biglang narinig ni Solen ang marahas na pagkatok sa kanyang pinto. Hindi ito ang mahinahong katok ng isang kaibigan. Ito ay sunod-sunod at puno ng galit. Solen, buksan mo ang pinto. Alam kong gising ka pa. Sigaw ni Clara mula sa labas. Ang tunog ng susi na pilit na ipinapasok sa lock ay nagdulot ng matinding takot kay Solen. Mabilis na itinago ni Solen ang microchip sa loob ng kanyang palad. Ngunit sa pagmamadali niya, nahulog ang locket sa sahig at gumulong sa ilalim ng kama. Ang tunog ng bakal na tumatama sa semento ay tila isang kampana ng babala. Bumukas ang pinto. Pumasok si Clara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Dala ang isang lampara na nagbibigay ng nakakatakot na anino sa pader. Lumapit siya kay Solen at marahas na hinawakan ang braso nito. Anong ginagawa mo? Bakit ang tagal mong magbukas? May itinatago ka ba? Tanong ni Clara habang nililibot ng tingin ang buong silid. Wala po. Katatapos ko lang pong mag-ayos ng higaan. Sagot ni Solen. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Yumuko si Clara. Ang kanyang paningin ay napunta sa sahig, sa mismong tapat ng kama, kung saan gumulong ang kwintas. Nakita ni Solen ang isang kislap ng ginto sa ilalim ng dilim. Ang kamay ni Clara ay dahan-dahang bumaba, tila isang ahas na handang manila. Ano ito? Tanong ni Clara. Ang kanyang mga daliri ay millimeters na lamang ang layo mula sa ebidensyang maaaring magpabagsak sa mga Monte Claro. Nanigas ang hininga ni Solen. Kung makuha ni Clara ang kwintas na yon, hindi lamang ang katotohanan ang mawawala, kundi ang huling pagkakataon niya upang malinis ang pangalan ni Edsel at ang tanging paraan upang makaalis sila sa impyernong ito ng buhay. Ang katotohanan ay parang apoy, Solen. Pwede ka nitong bigyan ng liwanag upang makita ang daan. Pero pwede ka rin nitong tupukin hanggang maging abo kung hindi ka mag-iingat. Ang boses na yon sa isip ni Solen ay tila babala ng kanyang yumaong asawa habang pinapanood niya ang dahan-dahang pagbaba ng kamay ni Clara patungo sa ilalim ng kama. Ang kislap ng gintong locket ay tila tumatawag ng pansin. Isang munting bituin sa gitna ng madilim at maalikabok na semento. Sa loob ng kamao ni Solen, ang microchip ay tila nagbabaga sa init, isang ebidensyang kasing bigat ng kanyang buhay. Bago pa mandapo ang mga daliri ni Clara sa kwintas, mabilis na kumilos si Solen. Sinadya niyang itabig ang pitsel ng tubig na nasa ibabaw ng maliit na lamesa sa tabi niya. Ang tunog ng pagkabasag ng baso at ang pagtalsik ng malamig na likido sa sahig ay sapat na upang mapatalon si Clara sa gulat. Ay, ano ba, Solen? Ang tanga-tanga mo talaga. Hiyaw ni Clara habang mabilis na iniiwas ang kanyang mamahaling robe mula sa nababasa nitong sahig. Tingnan mo ang ginawa mo. Nabasa ang damit ko. Pasensya na po, Ma'am Clara. Nanginginig po kasi ang kamay ko sa pagod, pagdadahilan ni Solen, habang mabilis na lumuluhod hindi upang maglinis, kundi upang harangan ang paningin ni Clara sa ilalim ng kama. Gamit ang kanyang paa, dahan-dahan niyang itinulak ang locket ng mas malalim pa sa sulok kung saan hindi na ito makikita. Nakakairita ka.
Hindi ko alam kung bakit pinapanatili ka pa ni Roberto dito. Wala ka nang ginawang tama. Bulyaw ni Clara bago ito pabalbal na tumalikod at lumabas ng silid. Ang tunog ng kanyang marahas na paghakbang ay unti-unting humina sa pasilyo. Naiwang hinihingal si Solen sa dilim. Nang masiguro niyang wala na ang dalaga, agad niyang kinuha ang locket at mabilis itong isinuot sa kanyang leeg. Itinatago sa loob ng kanyang uniforme. Ang lamig ng metal sa kanyang balat ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Ngunit hindi pa natatapos ang gabi. Isang mahinang katok ang muling narinig ni Solen. Sa pagkakataong ito ay marahan. Tila nag-aalangan. Binuksan ni Solen ang pinto at bumungad sa kanya si Roberto. Wala itong suot na Amerikana. Ang mga manggas ng kanyang puting polo ay nakatiklop hanggang siko at ang kanyang buhok ay medyo gulo na. Tila galing sa isang mahabang gabi ng pag-iisip. Sir Roberto, may kailangan po ba kayo? Tanong ni Solen. Pilit na itinatago ang kanyang pagkabahala. Hindi agad sumagot ang lalaki. Tumingin muna ito kay Santino na mahimbing pa ring natutulog bago ibinalik ang tingin sa mga kamay ni Solen. Napansin ni Roberto ang pamumula at ang maliliit na sugat sa mga daliri ng babae dahil sa matapang na sabon at pagtatrabaho ng walang pahinga. Narinig ko ang sigaw ni Clara. Panimula ni Roberto, ang kanyang boses ay malumanay, malayo sa otoridad na ipinapakita niya sa harap ng kanyang ina. Inabot niya ang isang maliit na lata ng pamahid. Gamitin mo ito. It's an ointment for the chemical burns. Hindi ka makakatrabaho ng maayos kung ganyan ang kamay mo. Nagulat si Solen. Dahan-dahan niyang tinanggap ang gamot at sa sandaling magkadampi ang kanilang mga balat. Tila may isang kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang pakiramdam ng pag-aalaga na matagal na niyang hindi nararamdaman. Salamat po, sir. Pero hindi niyo naman po kailangang gawin ito, sabi ni Solen habang nakatungo. Solen, tumingin ka sa akin, utos ni Roberto. Nang mag-angat ng tingin ng babae, nakita niya ang lungkot at pagkalito sa mga mata ng kanyang amo. Ang kotseng iginuhit ni Santino. Ang sasakyang may plakang. Pag-aari yon ng tatay ko bago siya namatay. Pero ang sabi ni Mama, matagal na itong na-scrap pagkatapos ng isang aksidente. Nanigas si Solen. Aksidente po. Pero sir, nakita ko ang kotseng yun sa garahe niyo kanina lang. May mga bagong pintura ito, pero alam kong iyon ang sasakyang pumatay sa asawa ko. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Hinawakan ni Roberto ang braso ni Solen. Ang kanyang hawak ay mahigpit, pero hindi masakit. Kung totoo ang sinasabi mo, Solen, ibig sabihin ay may malaking itinatago ang pamilya ko sa akin. At ibig sabihin din nito, nasa panganib kayong mag-ina habang nandito kayo? Bulong ni Roberto. Ang kanyang hininga ay malapit sa mukha ni Solen. Sa gitna ng tensyong yon, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa labas ng mansyon. Sinundan ng malakas na pagbukas ng gate. Mabilis na tumingin si Roberto sa bintana. Anong nangyayari? Tanong ni Solen. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. May nag-report ng trespassing at pagnanakaw, sabi ni Roberto habang nakatingin sa mga pulis na papasok na sa main hall. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Solen. Solen, itago mo ang kahit anong meron ka. Ngayon din, dahil ang target nila ay hindi ang magnanakaw, kundi ikaw. Hindi lang dumi ang dala mo sa bahay na ito, Solen. Pati pala ang kamay mo ay kasing dumi ng pinanggalingan mo. Magnanakaw ka. Ang boses ni Doña Isabel ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong sala, habang ang mga pulis ay pabalbal na hinahalughog ang maliit na silid ni Solen. Ang bawat piraso ng damit ni Santino ay itinapon sa sahig. Ang mga diaryong pinaguhitan ng bata ay tinapakan ng mga mabibigat na bota. At ang kaunting katahimikan na pinagsikapan ni Solen na buuin ay dinurog ng ingay ng pagsira sa kanilang privacy. Nakatayo si Solen sa isang sulok,
Yakap-yakap ang nanginginig na si Santino. Ang bata ay nakabaon ng mukha sa kanyang baywang. Ang mga maliliit na kamay nito ay nakasabit ng mahigpit sa kanyang uniforme. Naramdaman ni Solen ang init ng katawan ng anak. Isang init na hindi normal. Ang bata ay nilalagnat. Ang kanyang hininga ay mabilis at mabigat. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, walang sino man ang tila nakakapansin sa unti-unting paghina ng musmos. Wala po akong kinuha, Doña Isabel. Buong araw po akong nagtatrabaho. Wala po akong panahon para sa ganyang bagay. Pamanik ni Solen. Ang kanyang boses ay basag, puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Huwag kang magmalinis. Nawawala ang aking antigong brooch na may mga brilyante. At sabi ni Clara, nakita kanyang umaaligid sa aking kwarto kaninang hapon. Sigaw ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa katuwaan habang pinapanood ang paghihirap ng kanyang bidabidang katulong. Isang pulis ang biglang tumayo mula sa pagkakayuko sa ilalim ng kama. Hawak niya ang isang maliit na pouch na gawa sa pelus. Nang buksan niya ito, kumislap sa ilalim ng ilaw ang isang napakagandang alahas na puno ng diamante. Ito po ba ang hinahanap niyo, ma'am? Tanong ng pulis. Nanigas ang buong pagkatao ni Solen. Hindi. Hindi akin yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan diyan. Sinungaling! Lumapit si Clara at mabilis na nagpakawala ng isang malakas na sampal na nagpatama sa pisngi ni Solen. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay tila isang pagsabog sa tahimik na gabi. Kitang-kita na ang ebidensya. Magagawa mo pang magkaila? Roberto, tingnan mo. Ito ang babaeng kinakaawaan mo. Tumingin si Solen kay Roberto. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata para sa kahit katiting na tiwala. Nakita niya ang pagkunot ng noo ng lalaki, ang pagngangalit ng kanyang mga bagang, at ang pagigting ng kanyang mga panga. Ngunit bago pa makapagsalita si Roberto, isang mahinang daing ang narinig mula kay Santino. Bumigay ang mga tuhod ng bata. Dahan-dahang natumba si Santino sa sahig. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakadilat pero walang malay. Santino, anak! Hiyaw ni Solen habang mabilis na lumuluhod upang kargahin ang bata. Napakainit ng balat ni Santino, tila isang nagbabagang uling na sumusunog sa kanyang mga palad. Sir Roberto, tulungan niyo po kami. Ang anak ko, kailangan niyang madala sa ospital. Walang pupunta sa ospital hanggat hindi ka nadadala sa presinto. Pigil ni Isabel. Lumapit ang matanda at hinarangan ang pinto. Iwan mo ang batang yan dito. Hayaan mong ang mga katulong ang mag-alaga sa kanya. Ikaw, kailangang pagbayaran mo ang pagnanakaw mo. Kailangan ng bata ng doktor. Pagtatanggol ni Roberto, ang kanyang boses ay puno ng panganib. Solen, gamitin mo ang sasakyan ko. Ako na ang magpapaliwanag sa mga pulis. Hindi! Sigaw ni Isabel. Ang kanyang baston ay malakas na itinukod sa sahig. Lumikha ng isang matunog na dagundong. Walang gagamit ng sasakyan ng mga Monte Claro para sa anak ng isang kriminal. Kung gusto niyang iligtas ang anak niya, lumakad siya. Takbuhin niya ang ospital sa gitna ng bagyong ito. Tumingin si Solen sa labas. Ang hangin ay humahagulgol. Ang ulan ay tila mga bala na tumatama sa bubong. At ang kadiliman ay tila isang dambuhalang lalamunan na handang lumunok sa kahit na sino. Ngunit nang marinig niya ang mahinang ubo ni Santino, tila nagkaroon ng apoy sa loob ng kanyang dibdib. Binuhat ni Solen ang kanyang anak. Hindi siya tumingin kay Isabel, hindi siya tumingin kay Clara, at hindi rin siya tumingin kay Roberto. Sa unang pagkakataon, ang kanyang pananalig ay hindi na nakatuon sa awa ng ibang tao, kundi sa lakas na ibinibigay ng pagiging isang ina. Kung mamatay ang anak ko, Doña Isabel, ang boses ni Solen ay mababa. Kasing lamig ng kamatayan, sisiguraduhin kong kahit ang impyerno ay mahihiya sa gagawin ko sa pamilyang ito. Tumakbo si Solen, palabas ng mansyon. Karga ang kanyang walang malay na anak. Ang bawat hakbang niya sa putikan
ay tila paghatak sa isang dambuhalang kadena. Ang ulan ay pilit na binubulag ang kanyang paningin. Ang lamig ay pilit na pinapatigil ang kanyang puso. Ngunit patuloy siya sa pagtakbo. Sa gitna ng kalsada, habang ang kidlat ay nagbibigay ng panandaliang liwanag, napansin ni Solen ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang sumusunod sa kanya mula sa malayo. Hindi ito ang sasakyan ni Roberto. Ang mga ilaw nito ay tila mga mata ng isang maninila na naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumakmal. Napansin din ni Solen na ang microchip na itinago niya sa kanyang loob ay unti-unting dumudulas dahil sa basa ng kanyang uniforme. Kung mahulog ito sa kalsada, mawawala ang lahat. Kung hihinto naman siya para ayusin ito, baka abutan siya ng sasakyang sumusunod sa kanya. Bakit ba ang tadhana ay tila isang malupit na manunulat na palaging inilalagay ang kanyang buhay sa dulo ng isang bangin? At sa gabing ito, sa gitna ng dilubyo, sino ang mas dapat niyang katakutan? Ang bagyong sumasalubong sa kanya o ang taong nagmamaneho ng itim na sasakyang iyon? Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa aking balat. Ngunit mas masakit ang bawat pintig ng puso ng aking anak na unti-unting humihina sa aking mga bisig. Sa gitna ng hagupit ng bagyo, si Solen ay tila isang maliit na bangkang pilit na sumasagupa sa dambuhalang alon. Ang kanyang mga binti ay nanginginig na sa pagod. Ang putik ay pilit na humihila sa kanyang mga paa pababa. Ngunit ang init ng katawan ni Santino ang nagsisilbing mitsa ng kanyang natitirang lakas. Ang bawat hakbang niya ay isang panalangin, isang desperadong pakiusap sa langit na huwag muna nitong kunin ang tanging kayamanan na meron siya. Ang itim na sasakyan na kanina pa sumusunod sa kanya ay unti-unting bumibilis. Ang tunog ng gulong na humahati sa baha ay tila isang babala ng paparating na panganib. Naramdaman ni Solen ang liwanag ng mga headlight nito sa kanyang likuran, tila mga mata ng isang lobong handa ng sumakmal. Napapikit siya, hinihintay ang impak, hinihintay ang katapusan. Ngunit sa halip na banggain siya, ang sasakyan ay huminto sa kanyang tabi nang may matalim na pag-ikot. Bumukas ang pinto at lumabas si Roberto, basang-basa. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at galit. Hindi galit sa kanya, kundi galit sa sitwasyong kinalalagyan nila. "Ibigay mo sa akin ang bata. Ngayon din." Ang boses ni Roberto ay halos malunod ng ingay ng hangin. Ngunit ang diin nito ay sapat na upang mapatigil si Solen. Sabi ni Doña Isabel, "Bawal kaming sumakay." Sagot ni Solen. Ang kanyang boses ay nanginginig sa ginaw at takot. "Hindi ko nanay ang nagmamaneho ng sasakyang ito, Solen. Ako." Mabilis na kinuha ni Roberto ang walang malay na si Santino mula sa mga bisig ni Solen. "Sumakay ka na. Huwag mong hayaang mamatay ang anak mo dahil lang sa pride ng pamilya ko." Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay nababalot ng tunog ng mabilis na paghinga ni Solen at ang mahinang pag-ungol ni Santino. Kinuha ni Roberto ang kanyang mamahaling Amerikana at maingat na ibinalot sa bata. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging mga dokumento at pera lamang ang hinahawakan, ay ngayon ay marahang humahaplos sa noo ng batang itinuring ng kanyang ina na malas. Pagdating sa ospital, hindi nag-atubili si Roberto. Binuhat niya si Santino patungo sa emergency room, sumisigaw ng tulong. Hindi iniintindi ang putik na kumakapit sa kanyang puting polo. Ang mga nurse at doktor ay mabilis na kumilos nang makilala ang mukha ng isang Monteclaro. Habang hinihintay ang balita sa labas ng kwarto, naupo si Solen sa malamig na semento ng pasilyo. Ang kanyang uniforme ay tila isang mabigat na pasanin. Lumapit si Roberto at naupo sa tabi niya. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang uri ng katahimikan na hindi nangangailangan ng salita upang ipaliwanag ang bigat ng damdamin. "Bakit niyo po ito ginagawa?" tanong ni Solen. Ang kanyang paningin ay nakapako sa kanyang mga sugatang kamay.
Maaari kayong itakwil ng nanay niyo dahil dito. Dahil pagod na akong makakita ng mga taong nawawalan ng mahal sa buhay dahil sa aming mga Monteklaro, sagot ni Roberto. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng pagsisisi. Ang tatay ko, namatay siya sa isang aksidenteng. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos na maunawaan. At si Edsel, he was more than an employee to me. He was a friend. Lumingon si Solen. Ang kanyang puso ay tila bumukas sa unang pagkakataon para sa lalaking nasa tabi niya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, lumabas ang doktor mula sa silid ni Santino. Gising na ang bata. Maayos na ang kanyang lagay. Bumababa na ang lagnat. Pero kailangan niyang magpahinga, sabi ng doktor ng may ngiti. Mabilis na pumasok si Solen sa loob. Nakita niya si Santino na nakahiga. Maputla pa rin, pero mulat na ang mga mata. Nang makita ng bata ang kanyang ina, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit nang makita niya si Roberto na nakatayo sa likuran ni Solen, ang mukha ni Santino ay biglang nagbago. Ang bata ay dahan-dahang itinaas ang kanyang maliit na kamay at itinuro si Roberto. Ang kanyang mga labi ay gumalaw, tila pilit na binibigkas ang isang salitang matagal na niyang ibinaon sa kanyang katahimikan. Black car. Pabulong na sabi ni Santino. Ang boses niya ay tila isang hanging nanggaling sa kailaliman ng isang madilim na kwento. Daddy. Black car. Napatigil si Roberto. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang mga salita ni Santino ay tila isang susi na nagbukas sa isang pintuan ng katotohanang ayaw niyang paniwalaan. Anong sinasabi niya, Solen? Tanong ni Roberto. Ang kanyang boses ay nanginginig. Iyan ang nakita niya noong gabing mamatay si Edsel. Sagot ni Solen habang hinahawakan ng locket sa kanyang leeg kung saan nakatago ang microchip. Hindi aksidente ang pumatay sa asawa ko, Sir Roberto, at ang sasakyang yon. Alam nating dalawa kung nasaan ito ngayon. Sa gitna ng puting kwarto ng ospital, ang anino ng nakaraan ay unti-unti nang nagiging malinaw. Ngunit sa labas ng pintuan, isang tao ang kanina pa nakikinig sa kanilang usapan. Ang tunog ng isang cellphone na isinasara ay tila isang hudyat na ang labanan ay hindi pa natatapos. Bagkus, ito ay nagsisimula pa lamang. Ang tiwala ay parang isang salamin. Kapag nabasag, kahit anong pilit mong idikit, laging may bakas ng lamat na magpapaalala sa iyo ng sakit. Ang boses ni Solen ay tila isang bulong sa hangin habang pinagmamasdan niya si Roberto sa loob ng puting silid ng ospital. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang malalim na bangin. Si Roberto, ang lalaking simbolo ng kapangyarihan at yaman, ay nakatayo sa harap ng isang batang musmos na ang tanging armas ay ang kanyang mga guhit at ang kanyang katotohanan. Solen, are you saying na ang pamilya ko ang may kinalaman sa pagkamatay ni Edsel? Ang boses ni Roberto ay gumaralgal, tila ang bawat salita ay isang mabigat na pasanin na ayaw niyang dalhin. Hindi ko po sinasabi yan ng walang basehan, Sir Roberto. Tugon ni Solen, habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Santino. Ang anak ko ang nakakita. Ang batang ito ay hindi marunong magsinungaling. Ang itim na sasakyang yon, ang plakang iyon. Iyon ang huling bagay na nakita niya bago naging malamig na bangkay ang kanyang ama. Hindi nakapagsalita si Roberto. Tumingin siya sa kanyang sariling mga kamay, ang mga kamay na nagmana ng kumpanyang itinayo sa dugo at pawis ng mga taong tulad ni Edsel. Isang matinding pagkalito ang bumalot sa kanya. Mahal niya ang kanyang ina, ngunit alam niya ang talim ng ambisyon ni Doña Isabel. Bago pa man lumalim ang kanilang usapan, bumukas ang pinto ng silid nang walang pasabi. Pumasok si Clara, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, at sa likod niya ay dalawang lalaking nakauniporme ng pulis. "Diyan lang kayo! Huwag kayong gagalaw!" Sigaw ni Clara, ang kanyang boses ay tila isang matalim na hiyaw na bumasag sa kapayapaan ng silid.
Roberto, anong ginagawa mo rito? Iniligtas mo pa ang magnanakaw na ito? Clara, stop this. Nasa ospital tayo. Pigil ni Roberto, ngunit huli na ang lahat. No, Roberto. Ang tita Isabel ay hindi na makakatulog dahil sa pagkawala ng kanyang alahas. At ngayon, nalaman namin na hindi lang pala alahas ang ninakaw mo. Solen, lumapit si Clara at itinuro ang mukha ni Solen. Ninanakaw mo rin ang atensyon at ang bait ng pinsan ko. Inutusan kami ni tita na dalhin ka na sa presinto ngayon din. Ma'am, kailangan po ng bata ang ina niya. Pagtatanggol ng isang nurse na pumasok dahil sa ingay, ngunit tinulak lamang siya ni Clara. Wala akong pakialam. Ang batas ay batas. Muling hinarap ni Clara ang mga pulis. Dalahin niyo na yan. Dinala si Solen sa labas ng ospital. Habang kinakaladkad siya ng mga pulis, nakita niya si Roberto na pilit na pinipigilan si Clara. Ngunit tila may tinanggap na tawag si Roberto na nagpabago ng kanyang ekspresyon. Ang mukha ni Roberto ay biglang naging blangko. Tila nawala ng lakas na lumaban. Sir Roberto, tulong! Ang anak ko! Hiyaw ni Solen, ngunit ang mga pinto ng patrol car ay sumara na. Nilulunod ang kanyang mga pagsamo. Sa loob ng presinto, ang dilim at amoy ng lumang papel ay tila sumasakal kay Solen. Pinaupo siya sa isang matigas na silya sa harap ng isang mesa. Hindi nagtagal. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Isabel. Ang matandang babae ay nakasuot ng kanyang pinakamagarang terno. Tila isang hukom na handang magbigay ng hatol. Akala mo ba ay matatalo mo ako, Solen? Ang boses ni Isabel ay mababa, kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang bawat kilos mo ay alam ko. Ang bawat drawing ng anak mo, ang bawat hinala mo. Lahat yan ay pwede kong burahin sa isang kumpas lang ng aking kamay. Bakit niyo po ginagawa ito? Ano po ang kasalanan ni Edsel sa inyo? Tanong ni Solen. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kasalanan ni Edsel ay ang pagiging masyadong matuwid sa isang mundong baluktot. Sagot ni Isabel habang dahan-dahang lumalapit sa mukha ni Solen. At ikaw, ang kasalanan mo ay ang hindi pag-alam kung kailan dapat manahimik. Ngayon, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Ibigay mo sa akin ang microchip na kinuha mo sa kwintas ni Edsel at palalayain ko kayong mag-ina. Kung hindi, sisiguraduhin kong sa ampunan mapupunta si Santino at ikaw ay mabubulok sa selda na ito habang buhay. Nanigas si Solen. Alam ni Isabel ang tungkol sa microchip. Ibig sabihin, ang bawat sulok ng mansyon ay may mata at tainga. Naramdaman ni Solen ang microchip na nakadikit pa rin sa kanyang balat sa ilalim ng kanyang uniforme. Ito na lamang ang tanging alas na meron siya. Wala akong microchip na sinasabi niyo, matapang na sagot ni Solen, kahit ang kanyang puso ay tila sasabog na sa takot. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Isabel. Matigas ka talaga. Sige. Tignan natin kung hanggang kailan mo kayang tiisin ang pag-iyak ng anak mo habang hinahanap ka niya sa gabi. Tumalikod si Isabel at lumabas ng silid. Ang tunog ng pagsara ng bakal na pinto ay tila isang hudyat na ang mundo ni Solen ay tuluyan ng gumuho. Naiwan siyang mag-isa sa dilim, yakap ang kanyang sarili habang ang bawat patak ng luha ay tila humihingi ng tawad kay Santino. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, napansin ni Solen ang isang maliit na papel na naiwan sa ilalim ng mesa. Isang papel na may sulat kamay ni Roberto. Huwag kang susuko. Padating na ang tulong. Ang tanong ay, sapat ba ang tulong ni Roberto laban sa dambuhalang kapangyarihan ni Doña Isabel? O ito ay isa lamang panibagong patibong upang tuluyan silang malunod sa kasinungalingan? Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling dahil ang bawat guhit nito ay nakatinta sa dugo ng isang inang ninakawan ng katarungan. Ang bawat hibla ng pag-asa ni Solen ay tila isang manipis na sinulid na handa ng maputol habang nakaupo siya sa loob ng malamig na selda.
Ngunit ang munting papel na iniwan ni Roberto ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Hindi nagtagal. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na humahagip sa semento ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Kasunod ang pag-ikot ng susi sa lumang kandado ng rehas. Wala nang sapat na basehan para pigilan ka rito, Solen. I have filed for a temporary release for lack of evidence. Ang boses ni Roberto ay puno ng pagod, ngunit may determinasyon. Inalalayan niya si Solen palabas. Ang kanyang hawak sa siko ng babae ay tila isang pangako ng proteksyon na hindi niya kayang ibigay noon. Binalikan nila si Santino sa ospital at agad na dinala sa isang ligtas na bahagi ng mansyon. Sa lumang bodega, sa likod ng hardin, kung saan hindi madalas magawi si Doña Isabel o si Clara. Ang bodega ay amoy alikabok at lumang kahoy. Punong-puno ng mga kagamitang itinapon na ng panahon. Ngunit para kay Santino, ito ay isang dambuhalang canvas na naghihintay na mabigyan ng buhay. Habang nagpapahinga si Solen, naging abala ang bata. Gamit ang malalaking piraso ng uling at ilang latang natirang pintura na natagpuan niya sa sulok, nagsimulang gumalaw ang mga kamay ni Santino. Hindi na maliliit na papel ang kanyang ginagamit. Ang buong dingding ng bodega ay unti-unti niyang binubuhay ng kanyang mga alaala. Kinabukasan, dinala ni Solen si Roberto sa bodega. Nang buksan nila ang pintuan, tila huminto ang mundo para sa lalaki. Ang sikat ng araw na sumisilip sa mga siwang ng bubong ay tumama sa isang dambuhalang mural. Doon, sa gitna ng dingding, ay isang larawan ng isang itim na sasakyan na tila tumatalon palabas sa dilim. Ang bawat detalye ay naroon. Ang basag na headlight sa kanang bahagi, ang gasgas sa pintuan, at ang plakang tila sumisigaw ng katotohanan. Iyan ang sasakyang pumatay kay Edsel. Pabulong na sabi ni Solen, ang kanyang mga mata ay nagsisimula na namang mangilid ang luha. Iyan ang huling nakita ni Santino bago nila dinala ang bangkay ng asawa ko sa motel para palabasing overdose. Ang sasakyang yan, Sir Roberto, ay hindi na scrap gaya ng sinabi ng nanay niyo. Nilapitan ni Roberto ang dingding. Dahan-dahang hinaplos ang uling na bumubuo sa mga numero. Ang kanyang mga daliri ay nangitim, ngunit ang kanyang puso ay mas lalong naging madilim sa galit at pait. Ang sasakyang ito ang paboritong regalo ni Papa sa kumpanya. Noong mamatay siya, sinabi ni Mama na na-total wreck ito sa isang aksidente. I checked the records and it was supposedly destroyed a year ago. Pero nakita ko ito sa garahe nyo noong gabi ng piging. Mabilis na sabi ni Solen. Nakatago ito sa ilalim ng tolda. Sinubukan akong patayin ni Mang Delphin nang makita ko yon. Napatigil si Roberto. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nagdidikit. Ang kanyang ina, ang tapat nilang driver na si Delphin, at ang aksidenteng pagkamatay ni Edsel. Ang lahat ay tila isang malaking sarswela na ang layunin ay protektahan ang isang maruming lihim. Wait, pulong ni Roberto habang tinititigang muli ang painting ni Santino. Hindi lang basta sasakyan ang iginuhit niya. Itinuro ni Roberto ang ilalim ng sasakyan sa mural. May isang maliit na detalye na iginuhit si Santino. Isang kamay na nakalabas mula sa ilalim ng gulong at sa daliri ng kamay na yon ay may suot na isang pamilyar na singsing. Isang singsing na may tatak ng pamilya Monteclaro, ngunit hindi ito singsing ni Roberto. Iyon ay ang singsing na nawala sa bangkay ng tatay ni Roberto, si Papa. Ang boses ni Roberto ay naging isang hikbi ng pagdurusa. Hindi lang si Edsel ang pinatay ng sasakyang ito. Bago pa man sila makakilos, ang tunog ng mga yabag ng sapatos na tumatama sa tuyong dahon sa labas ng bodega ay nagpatahimik sa kanila. Ang anino ng isang tao ay dahan-dahang humaba sa semento ng pintuan. Bumukas ang pinto ng marahas at doon ay nakatayo si Mang Delphin. Hawak ang isang matalim na itak na ginagamit sa paghahalaman. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Sa likod niya, nakatayo si Doña Isabel, payapa
at marangal pa rin ang tindig, habang hawak ang isang lighter na may nagbabagang apoy. Masyado na kayong maraming nalaman. Ang boses ni Isabel ay kasing lamig ng kamatayan. At ang mga lihim na nakasulat sa uling ay madali lang burahin ng apoy. Inihagis ni Isabel ang lighter sa tumpok ng mga lumang dyaryo at basahang may gaas sa paanan ni Solen. Sa isang iglap, ang init ng apoy ay nagsimulang kumalat, nilalamon ang mga ebidensya, at ikinukulong silang tatlo sa loob ng nagbabagang bodega. Ang apoy ay hindi marunong pumili ng susunugin, maging ito man ay kasinungalingan o ang mismong buhay na naghahanap ng katarungan. Ang init ng mga dila ng apoy ay mabilis na gumagapang sa mga tuyong kahoy ng bodega. Nilalamon ang mga alaala ni Santino na nakapinta sa dingding. Ang itim na usok ay tila mga kamay na sumasakal sa hininga ni Solen, habang ang bawat paglanghap niya ay nagdadala ng hapdi sa kanyang baga. Sa gitna ng nagbabagang paligid, ang tanging iniisip ni Solen ay ang kaligtasan ng kanyang anak. "Roberto, ang pinto! Nakakunci mula sa labas!" Sigaw ni Solen habang pilit na itinutulak ang dambuhalang pintuang kahoy. Ang tunog ng marahas na paghampas ng kanyang mga balikat sa pinto ay nalulunod ng lagitik ng mga bumabagsak na beam mula sa bubong. Hindi sumasagot si Roberto. Nakatayo siya sa gitna ng silid, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang ina sa kabilang panig ng bintana. Ang imahe ni Doña Isabel na dahan-dahang tumatalikod habang dala ang naglalagablab na sulo ay tila isang huling pako sa kabaong ng kanyang pagtitiwala. Ang pagtatraidor ng sariling ina ay mas masakit pa kaysa sa init na unti-unting sumusunog sa kanyang balat. "Sir Roberto, tulungan niyo kami!" Muling hiyaw ni Solen na siyang nagpabalik sa diwa ng lalaki. Mabilis na kumilos si Roberto. Kinuha niya ang isang mabigat na bakal na lever mula sa sulok at gamit ang lahat ng kanyang lakas, hinampas niya ang bisagra ng pinto. Ang tunog ng bakal na tumatama sa bakal ay umalingaw-ngaw sa loob ng nagbabagang bodega, hanggang sa wakas ay bumigay ang harang. Pabalbal silang lumabas sa gitna ng makapal na usok, hinihingal at nangingitim ang mga mukha sa uling. Hindi sila tumigil sa pagtakbo hanggang sa marating nila ang dulo ng hardin, malayo sa mga mata ng mga guwardiya ni Isabel. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, napaluhod si Solen. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakapa ang kanyang dibdib. Ang microchip. Naroon pa rin ito, nakatago sa ilalim ng kanyang basang uniforme. "Roberto, kailangan nating makaalis dito," pabulong na sabi ni Solen habang pilit na pinapakalma ang umiiyak na si Santino. "Hindi titigil ang nanay mo hanggat hindi tayo nagiging abo." "Alam ko kung saan tayo pupunta," sagot ni Roberto. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. May isang tao na tinanggal ni Mama noong nakaraang buwan, si Mang Mario, ang dating mekaniko ng kumpanya. Siya ang huling humawak sa itim na sasakyan bago ito itinago. Sa gitna ng gabi, gamit ang isang lumang sasakyang kinuha ni Roberto mula sa likod ng mansyon, tinahak nila ang madidilim na eskinita patungo sa labas ng lungsod. Ang bawat aninong nadadaanan nila ay tila isang banta. Ang bawat ilaw ng sasakyan sa kanilang likuran ay tila isang kaaway. Narating nila ang isang maliit na barong-barong sa gilid ng rails ng tren. Doon ay natagpuan nila si Mang Mario, isang matandang lalaki na ang mga kamay ay puno ng mga permanenteng mantsa ng langis at grasa. Pagkakita sa mukha ni Roberto, ang matanda ay tila gustong tumakbo sa takot, ngunit mabilis siyang nahawakan ng lalaki. "Mang Mario, sabihin niyo ang totoo," utos ni Roberto habang inilalapag sa mesa ang microchip na ibinigay ni Solen. "Ano ang nakita niyo sa itim na sasakyan noong gabing mamatay si Edsel?" Ang matanda ay dahan-dahang naupo. Ang kanyang mga balikat ay tila bumigay sa bigat ng lihim na matagal na niyang itinatago.
Hindi lang preno ang nawala sa sasakyang yon, senyoro. Sinadya naming palitan ang brake fluid ng tubig para hindi huminto ang sasakyan sa tamang oras. Utos yan ni Doña Isabel. Si Edsel ang target dahil nalaman niya ang tungkol sa mga pekeng kontrata sa shipping. At ang tatay ko? Tanong ni Roberto. Halos pabulong ang boses. Nandoon din ba siya? Tumingala si Mang Mario. Mabigat ang lungkot sa kanyang mga mata. Ang tatay ninyo ang nagmamaneho noon, senyoro. Hindi alam ni Doña Isabel na ang asawa niya ang sasakay sa sasakyang inihanda para kay Edsel. Sa kasamaang palad, ang plano niya ay nauwi sa trahedya at ang sarili niyang asawa ang nadamay. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid, sinabayan lamang ng malakas na tunog ng dumaraang tren na nagpayanig sa buong barong-barong. Ang bawat hininga ni Roberto ay tila isang hikbi ng pagdurusa. Ang katarungang hinahanap ni Solen ay nakatali pala sa isang trahedyang mas malalim pa sa inaasahan nila. Ngunit bago pa man sila makapag-isip ng susunod na hakbang, ang tunog ng mabilis na paghinto ng tatlong sasakyan sa labas ng barong-barong ay nagpatahimik sa lahat. Ang liwanag ng mga flashlight ay tumagos sa mga siwang ng dingding. Roberto, Solen, lumabas kayo riyan. Ang boses ni Mang Delphine ay umalingaw-ngaw. Kasunod ang tunog ng pagkasa ng isang baril. Tumingin si Roberto kay Solen, pagkatapos ay kay Santino. Inabot niya ang kamay ni Solen at mahigpit itong hinawakan. Solen, ano man ang mangyari, itago mo ang chip na ito. Iyan ang tanging magpapabagsak sa kanila. Sa isang iglap, ang pinto ng barong-barong ay nayanig sa isang malakas na sipa. Ngunit sa halip na sumuko, isang hindi inaasahang tunog ang narinig mula sa likuran ni Mang Delphine. Ang sirena ng mga sasakyang hindi nila inaasahan. Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan, at ang hangganang iyon ay madalas na natatagpuan sa gitna ng mga aninong pilit nating itinatago sa liwanag. Ang boses ni Roberto ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa paligid ng barong-barong, habang ang mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng awtoridad ay nagbibigay ng nakatatakot na kulay sa madilim na iskinita. Ang tunog ng mga sirena na dahan-dahang humihina ay pinalitan ng kalansing ng mga bakal na pinto ng sasakyan na sabay-sabay na bumukas. Hindi ito ang mga lokal na pulis na nasa ilalim ng bulsa ni Doña Isabel. Ito ang mga ahente ng pambansang kawanihan na kanina pa hinihintay ni Roberto. Napatigil si Mang Delphine. Ang kanyang kamay na hawak ang itak ay dahan-dahang bumaba. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay nang makita ang dami ng mga armadong lalaking nakapaligid sa kanila. Sa likuran niya, ang limusin ni Doña Isabel ay dahan-dahang umatras, ngunit huli na ang lahat dahil hinarangan na ito ng 2 patrol car. Lumabas si Doña Isabel mula sa kanyang sasakyan. Kahit sa gitna ng panganib, nanatili ang kanyang tindig na tila isang reyna. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matigas, tumangging ipakita ang takot na unti-unting lumalamon sa kanyang sistema. Roberto, anong kabaliwan ito? Ang boses ni Isabel ay matalim. Pilit na ibinabalik ang kanyang awtoridad bilang ina. Pinaliligiran mo ang sarili mong pamilya ng mga kaaway dahil lang sa isang katulong? Lumapit si Roberto sa kanyang ina. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pighati at galit. Hindi sila ang kaaway, ma. Ikaw. Ikaw ang pumatay kay Edsel. At ikaw ang pumatay kay Papa. Ang katahimikan na sumunod sa mga salitang yon ay kasing bigat ng isang dambuhalang kabaong. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip at ang bawat taong naron ay tila naging mga estatwa ng yelo. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig. Ngunit mabilis niyang ibinalik ang kanyang maskara ng pagiging inosente. Nababaliw ka na, pabulong na sagot ni Isabel. Ang tatay mo ay namatay sa isang aksidente. Huwag mong dungisan ang alaala niya para lang ipagtanggol ang babaeng yan. Hawak namin ang microchip, Doña Isabel. Biglang nagsalita si Solen habang lumalabas mula sa barong-barong,
Hawak ng mahigpit ang kamay ni Santino. Dito nakatala ang lahat ng transaksyon nyo sa mga peking kumpanya, pati na ang utos nyo kay Mang Delphine na ayusin ang sasakyan ni Edsel. Hindi nyo akalain na ang asawa nyo ang gagamit ng sasakyang yon, di ba? Inabot ni Solen ang chip kay Roberto at si Roberto naman ay ibinigay ito sa opisyal na namumuno sa operasyon. Ang bawat kilos nila ay tila mga huling pahina ng isang madilim na aklat na tinatapos na ang kwento ng kasamaan. Ebidensya? Isang maliit na chip laban sa salita ko? Tawa ni Isabel, isang mapait at desperadong tawa. I am a Monteclaro. Walang maniniwala sa inyo. Ngunit sa sandaling iyon, lumapit si Santino. Ang bata, na dati ay laging nakatago sa likod ng kanyang ina, ay humakbang ng mag-isa patungo sa kanyang lola. Inilabas niya ang isang maliit na papel mula sa kanyang bulsa. Ang huling drawing na ginawa niya sa loob ng barong-barong habang nagtatago sila. Ito ay larawan ng isang babaeng may hawak na sulo at sa paanan ng babae ay isang lalaking nakaluhod na may mukha ni Edsel. Ngunit ang pinakanakakakilabot ay ang background ng drawing. Isang malaking mata na nakatingin mula sa langit at sa loob ng matang iyon ay ang mukha ng lolo ni Santino. Lola, Bad, pabulong na sabi ni Santino. Iyon ang unang pagkakataon na tinawag niya ang matanda, ngunit ang boses niya ay puno ng paghatol. Ang huling depensa ni Isabel ay tuluyang gumuho. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napakapit siya sa pinto ng kanyang limousine upang hindi matumba. Ang mga ahente ay lumapit at dahan-dahang inilagay ang mga posas sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng pag-click ng bakal ay tila ang huling tuldok sa kanyang paghahari. Hindi pa ito tapos, isinigaw ni Isabel habang isinasakay sa patrol car. Utang niyo sa akin ang lahat. Solen, mabubulok ka rin sa hirap. Roberto, itinakwil na kita bilang anak. Pinanood ni Solen ang pag-alis ng mga sasakyan. Naramdaman niya ang isang matinding ginhawa. Ngunit kasabay nito ay ang lungkot para kay Roberto. Lumingon siya sa lalaki at nakita ang mga luha na dahan-dahang dumadaloy sa mga mata nito. Inilagay ni Solen ang kanyang kamay sa balikat ni Roberto, isang simpleng kilos ng pakikiramay. Tapos na, Roberto, bulong ni Solen, malaya na tayo. Ngunit habang papasok na sila sa sasakyan upang bumalik sa lungsod, napansin ni Solen si Clara na nakatayo sa di kalayuan, nakasilip mula sa likod ng isang puno. Ang mukha ni Clara ay hindi puno ng takot, kundi ng isang matinding pagnanasa na maghiganti. May hawak itong isang maliit na remote control at ang kanyang mga daliri ay nakapatong sa isang pulang baton. Kung hindi mapapasa akin ang kayamanan ng mga Monteclaro, walang makikinabang nito. Bulong ni Clara sa kanyang sarili. Isang malakas na tunog ng pag-ugong ng makina ang narinig mula sa ilalim ng sasakyan ni Roberto. Isang tunog na hindi normal at puno ng panganib. Ang bawat tagumpay na nakatayo sa ibabaw ng mga lihim ay tila isang bahay na gawa sa baraha. Isang ihip lang ng hangin, isang maling galaw, at ang lahat ay guguho tungo sa isang madugong katapusan. Ang katahimikan sa paligid ng barong-barong pagkatapos umalis ng mga pulis ay hindi nagbigay ng kapayapaan kay Solen. Sa halip, ang hangin ay tila naging mas mabigat, punong-puno ng kuryente at panganib na hindi niya maipaliwanag. Habang papalapit sila sa sasakyan ni Roberto, napansin ni Solen ang isang mabilis na pagkutitap ng pulang ilaw mula sa ilalim ng chassis. Isang maliit na liwanag na tila isang mabilis na tibok ng pusong gawa sa bakal at galit. Roberto, hinto! Sigaw ni Solen. Ang kanyang boses ay naging isang matalas na babala na nagpatigil sa lalaki bago pa man nito mahawakan ang pinto ng sasakyan. Anong problema, Solen? Tanong ni Roberto. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Hindi nakasagot si Solen. Itinuro niya ang ilalim ng sasakyan
kung saan ang pulang ilaw ay mas mabilis na ngayong kumukutitap. Kasabay nito, narinig nila ang isang mahinang tunog ng mekanismong umiikot, isang tunog na tila mga segundo ng buhay na unti-unting nauubos. Isang matunog na halakhak ang bumasag sa kadiliman ng eskinita. Mula sa likod ng mga naglalakihang container van, lumabas si Clara. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang pulang bestida ay may mga punit, at sa kanyang mga mata ay mababakas ang isang uri ng kabaliwan na wala ng lunas. Hawak niya ang isang maliit na remote control. Ang kanyang daliri ay nakadiin ng mahigpit sa gitnang boton nito. Akala niyo ba ay hahayaan ko kayong maging masaya pagkatapos niyong sirain ang pamilyang ito? Ang boses ni Clara ay tila isang matalim na hiyaw na humihiwa sa gabi. Kung hindi mapapasa akin ang perang Monteclaro, sisiguraduhin kong wala nang matitirang Monteclaro na tatanggap nito. You took everything from me, Solen. You and your freak of a son. Clara, bitawan mo yan. This is not the way. Sigaw ni Roberto habang dahan-dahang humahakbang patungo sa kanyang pinsan. Ang tita Isabel ang may sala. Huwag mong idamay ang sarili mo sa kasamaan niya. Huwag kang lalapit, Roberto. Isang galaw mo pa at magiging abo ang lahat. Banta ni Clara. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit at desperasyon. Dapat ay kasama ka ni tita, pero pinili mo ang basurang ito. Pinili mo ang katulong na ito kaysa sa sarili mong dugo. Naramdaman ni Solen ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likuran. Maingat niyang hinila si Santino sa kanyang likuran. Pilit na ginagawang taming ang kanyang sariling katawan. Ang bata ay nananatiling tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Clara. Hindi nang may takot, kundi nang may matinding pighati. Dahan-dahang lumapit si Santino, kumakawala sa hawak ni Solen. Bago pa man siya mapigilan ng kanyang ina, ang bata ay tumayo sa harap ni Roberto at humarap kay Clara. Inangat ni Santino ang kanyang kamay at sa kanyang maliit na palad ay may hawak siyang isang piraso ng papel. Ang drawing na ginawa niya kanina sa loob ng barong-barong. Hindi ito drawing ng kamatayan. Ito ay drawing ni Clara noong bata pa ito, kalaro si Roberto sa hardin, habang ang kanilang mga magulang ay nakangiti sa background. Isang alaala ng panahong hindi pa sila nilalaso ng kasakiman at pera. Clara, ate, pabulong na sabi ni Santino. Ang boses ng bata ay tila isang anghel na bumubulong sa gitna ng impyerno. Napatigil si Clara. Ang kanyang paningin ay napunta sa drawing. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang matigas na anyo ay dahan-dahang gumuho. Ang mga alaala ng kanyang kabataan ng panahong hindi pa siya tinatrato ni Isabel na tila isang kasangkapan ay bumalik sa kanyang isipan. Ang remote control sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig. No, it's too late. Hindi na mababalik yan, hikbi ni Clara. Ang kanyang boses ay basag na at puno ng pagsisisi. Hindi pa huli ang lahat, Clara. Please give it to me, pakiusap ni Roberto. Ang kanyang kamay ay nakalahad, naghihintay ng pag-asa. Ngunit ang galit na itinanim ni Isabel sa puso ni Clara ay masyadong malalim. Sa isang huling bugso ng emosyon, tumingin si Clara kay Solen nang may matinding inggit. Sana ako na lang ang naging tulad mo. Sana may nagmahal din sa akin ng ganyan. Sa halip na bitawan ng remote, mabilis na tumalikod si Clara at tumakbo patungo sa kabilang bahagi ng kalsada, malayo sa kanila. Tumakbo kayo! Alis! Isinigaw niya bago niya pinindot ang buton ng madiin. Isang dambuhalang pagsabog ang yumanig sa buong eskinita. Ang init ng apoy ay naramdaman ni Solen kahit nasa malayo sila. Ang itim na sasakyan ni Roberto ay nilamon ng higanteng bola ng apoy at ang mga pira-pirasong bakal ay tumalsik sa kung saan-saan. Ang tunog ng pagsabog ay tila isang kulog na nagpabingi sa lahat. Nang humupa ang usok, nakita nila si Clara na nakahandusay sa malayo. Hindi siya tinamaan ng pagsabog, ngunit ang kanyang buong katawan ay tila nawalan na ng buhay.
dahil sa bigat ng kanyang sariling emosyon. Tumakbo si Roberto at Solen patungo sa kanya. Bakit? Bakit mo ginawa yon? Tanong ni Roberto habang inaalalayan ng pinsan. Para matapos na. Mahinang sagot ni Clara. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumipikit. Ayaw ko nang maging Monteclaro. Ayaw ko na. Binuhat ni Roberto si Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tumingin siya kay Solen, isang tingin na nagpapasalamat dahil sa kaligtasan nilang mag-ina, ngunit puno rin ng pighati dahil sa pagkawasak ng kanyang pamilya. Habang naglalakad sila palayo sa nasusunog na sasakyan, ang sikat ng umaga ay dahan-dahang sumisilip sa abot tanaw. Ang itim na sasakyan, ang simbolo ng kamatayan at kasinungalingan, ay isa na lamang tumpok ng nagniningas na bakal. Ngunit habang tinitingnan ni Solen ang nagbabagang labi ng sasakyan, napansin niya ang isang bagay na hindi natupok ng apoy. Ang locket na suot niya, ang kwintas ni Edsel, ay kumikinang ng mas maliwanag sa ilalim ng bagong araw. Kinuha ni Solen ang kamay ni Roberto at ang kamay ni Santino. Magkakasama silang tumayo sa harap ng naglalahong dilim. Tapos na ang laban sa labas, ngunit ang laban sa loob ng kanilang mga puso, ang paghilom at ang pagpapatawad, ay ngayon pa lamang magsisimula. Isang huling tanong ang pumasok sa isip ni Solen habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Sapat na ba ang pagkakabilanggo ni Isabel at ang pagsuko ni Clara upang mabura ang lahat ng pait? O may isa pang lihim na naiwan sa loob ng mansyong Monteclaro na magbubukas muli ng isang sugat na akala nila ay sarado na? Ang bawat dapit hapon ay hindi hudyat ng katapusan, kundi isang paanyaya upang magpahinga at maghanda para sa isang mas maliwanag na bukas. 6 na buwan ang lumipas mula nang lamunin ng apoy ang itim na sasakyan at ang madidilim na lihim ng mga Monteclaro. Ang mansyon Monteclaro, na dating tila isang malamig na kuta ng takot at pagmamalupit, ay unti-unti nang nagbabago. Ang mga bintana nito ay palaging nakabukas ngayon, hinahayaan ng sariwang hangin at sikat ng araw na pumasok at burahin ng amoy ng lumang alikabok at kasinungalingan. Sa loob ng malawak na hardin, hindi na maririnig ang matalim na boses ni Doña Isabel. Ang matanda ay nasa loob na ng rehas, naghihintay ng kanyang pinal na hatol. Ayon sa mga balita, nananatili itong mapagmataas, tumatangging kumain ng pagkaing pangpresinto at patuloy na isinisigaw ang kanyang pangalan sa mga pader na hindi naman nakikinig. Ito ang kanyang karma, ang mabilanggo sa isang lugar kung saan ang kanyang yaman at titulo ay walang halaga. Si Clara naman ay nasa isang pasilidad para sa rehabilitasyon at mental na kalusugan. Sa huling dalaw ni Roberto, nakita niya ang pinsan na tahimik na nagdidilig ng mga halaman. Malayo na ang tingin, ngunit wala na ang apoy ng galit sa mga mata. Nakatayo si Solen sa balkonahe. Pinapanood si Santino na masayang nagpipinta sa isang kanvas sa ilalim ng puno ng nara. Hindi na uling ang hawak ng bata, kundi mga makukulay na brush at mamahaling pintura. Ang kanyang mga guhit ay hindi na mga itim na sasakyan o mga anino. Ngayon, ang kanyang canvas ay puno ng mga bulaklak, asul na langit, at isang babaeng nakangiti na may suot na kwintas na ginto. "Nay, look, son!" Masayang sigaw ni Santino habang itinuturo ang kanyang gawa. Ang boses ng bata ay mas malinaw na ngayon, bunga ng pagmamahal at tamang atensyon na natatanggap niya. Isang mainit na kamay ang dumaan sa balikat ni Solen. Hindi na kailangang lumingon ni Solen upang malaman kung sino ito. Ang samyo ng pamilyar na pabango at ang pakiramdam ng kaligtasan ay sapat na. Handa na ang mga dokumento para sa Santino Foundation. Bulong ni Roberto. Inayos niya ang ilang hibla ng buhok ni Solen na tinatangay ng hangin. Ang lahat ng ari-ariang nakuha ni Mama sa ilegal na paraan ay nailipat na sa pangalan ng foundation,
para sa mga batang may special needs. It's what Edsel would have wanted. Salamat, Roberto. Sa lahat, sagot ni Solen. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Solen. Binuhay mo ang konsensya ko. Binigyan mo ng kulay ang mundong akala ko ay kasing dilim lang ng gabi. Tugon ni Roberto. Dahan-dahan niyang iniharap si Solen sa kanya. Pero alam kong may kailangan ka pang gawin. Tumango si Solen. Kinuha niya ang microchip na ngayon ay naka-frame na sa isang maliit na glass box. Sa loob ng chip na yon, natagpuan ng mga awtoridad ang isang huling video message mula kay Edsel na sadyang itinago nito para sa kanyang pamilya. Sa video, nakita ni Solen si Edsel na nakaupo sa loob ng isang truck. Pagod, pero nakangiti. Solen, kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay hindi na ako nakauwi. Huwag kang iiyak ng matagal, ha? Mahal na mahal ko kayo ni Santino. Magpakatatag ka. At kung may darating na taong magpapatibok muli ng puso mo, huwag kang matakot. Karapatan mong maging masaya. Ang mga salitang yon ang naging huling gamot sa sugat ni Solen. Wala na ang bigat ng pagkakasala. Wala na ang tanikala ng nakaraan. Aalis na kami ni Santino bukas, Roberto, sabi ni Solen. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa lalaki. Kailangan kong bumalik sa probinsya sa amin. Gusto kong doon lumaki si Santino, sa lugar kung saan malaya siyang makakatakbo sa ilalim ng araw. Gusto kong mahanap ang sarili ko. Hindi bilang isang katulong o bilang isang biktima. Naramdaman ni Roberto ang isang kurot sa kanyang dibdib, ngunit alam niyang ito ang tama. Ang pag-ibig ay hindi pagmamay-ari. Ito ay pagpapalaya. Hihintayin kita, sabi ni Roberto. Ang kanyang boses ay puno ng pangako. Kahit gaano katagal, kapag handa ka na, kapag tapos mo na ang paglalakbay mo, nandito lang ako. Lumapit si Roberto at dahan-dahang idinampi ang kanyang mga labi sa noo ni Solen. Isang halik na puno ng respeto, paggalang, at isang pag-ibig na handang maghintay. Pagkatapos ay kinuha niya ang kamay ni Solen at mahigpit itong pinisil bago siya dahan-dahang lumayo. Habang nag-iimpake si Solen ng kanilang mga gamit ng gabing iyon, nakita niya ang isang lumang sobre sa ilalim ng kama na hindi niya napansin noon. Ito ay sulat mula kay Doña Isabel na isinulat bago ito madala sa presinto. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang mga salita sa loob ay tila isang huling hudyat ng bagyo. Akala mo ba ay ikaw ang nanalo, Solen? Tingnan mo ang likod ng litrato ng asawa mo. Ang lihim ng mga Monteclaro ay hindi natatapos sa akin. May isang tao pang mas matindi ang galit sa iyo at hindi mo siya kilala. Nanigas si Solen. Mabilis niyang kinuha ang litrato ni Edsel at tiningnan ang likuran nito. Doon, sa maliit na sulat, ay may nakasulat na isang pangalan at isang petsa na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang pangalan ay hindi Monteclaro. Ang pangalan ay ang sariling apelido ni Solen bago siya ikasal. Narinig ni Solen ang isang mahinang kalansing ng susi sa pinto ng kanyang silid, kahit na alam niyang siya lang at si Santino ang naroon. Ang tunog ng dahan-dahang pag-ikot ng hawakan ng pinto ay tila isang babala na ang kanyang paglaya ay maaring isa lamang panibagong simula ng isang mas malaking panganib. Ang bawat mahabang gabi, gaano man ito kadilim at kapuno ng pighati, ay laging nagtatapos sa isang bukang liwayway na hindi na kayang itago ng anumang ulap. Ang tunog ng dahan-dahang pag-ikot ng hawakan ng pinto sa huling gabi ni Solen sa mansyon ay hindi nagdala ng kamatayan. Sa halip na isang kaaway, bumungad sa kanya ang anyo ni Roberto, hawak ang isang makapal na folder na tila ba ay ang huling piraso ng isang dambuhalang puzzle. Ang kanyang mukha ay hindi mababakas ang takot, kundi ang isang uri ng katahimikan na nahanap sa gitna ng bagyo. Solen, nahanap ko ang katotohanan sa likod ng sulat ni Mama. Pabulong na sabi ni Roberto habang dahan-dahang pumasok sa silid. Naupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang paningin ay nakapako sa folder.
Hindi ka lang basta katulong dito, Solen. Ang tatay mo. Siya ang tunay na katuwang ni Papa noong nagsisimula pa lang ang Monteclaro Shipping. Ninakaw ni Mama ang mga shares ng tatay mo nang mamatay siya at ginamit ang kapangyarihan para itaboy ang pamilya niyo sa kahirapan. Nanigas si Solen. Ang kanyang tunay na pagkatao ay hindi pala bunga ng kamalasan, kundi ng isang sistematikong pagnanakaw ng dangal at yaman. Ngunit sa halip na magalit, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang katotohanan ito ay hindi na kailangan upang punan ang kanyang puso. Sapat na ang malaman na ang kanyang ama ay isang marangal na tao. Hindi ko kailangan ang pera niyo, Roberto. Sagot ni Solen habang hinahaplos ang natutulog na si Santino. Ang kailangan ko ay ang katahimikan na hindi na tayo tatakbo muli. Lumipas ang 1 taon. Sa isang maliit na bayan sa dalampasigan, kung saan ang amoy ng dagat ay humahalo sa samyo ng mga sariwang bulaklak, isang bagong buhay ang sumibol. Ang bahay ni Solen ay maliit lamang, gawa sa kawayan at matitibay na kahoy, ngunit bawat sulok nito ay puno ng tawanan at mga kulay. Si Santino ay kilala na sa kanilang bayan bilang ang batang henyo na ang mga painting ay nagbibigay ng pag-asa sa mga taong nawawalan na nito. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang bumababa sa abot tanaw, naglakad si Solen patungo sa tabing dagat. Nakita niya ang isang pamilyar na bulto ng lalaki na nakatayo sa buhanginan. Pinapanood ang mga alon. Si Roberto. Hindi na siya suot ang kanyang mamahaling Amerikana. Naka-short lamang siya at isang simpleng puting t-shirt. Ang kanyang mga paa ay hubad at hinahayaan ng bawat dampi ng tubig. Napatawad mo na ba siya? Tanong ni Roberto nang makalapit si Solen. Alam nilang dalawa na ang tinutukoy niya ay si Doña Isabel na ayon sa balita ay unti-unti nang kinakain ng sakit at pangungulila sa loob ng ospital ng presinto. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, Roberto. Para ito sa akin, sagot ni Solen habang nakatingin sa malayo. Kung magtatanim ako ng galit, habang buhay akong magiging bilanggo ng nakaraan, pinili kong palayain ang sarili ko para maging buo ako para kay Santino at para sa sarili ko. Ngumiti si Roberto at dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Solen. Nahanap ko na rin ang kapayapaan ko, Solen. Ang mansyon ay isa na ngayong paaralan para sa mga batang tulad ni Santino. Wala na ang sumpa ng mga Monteclaro. Ang natira na lang ay ang pangarap na itinayo natin. Sa ilalim ng langit na kulay kahel at lila, nagtagpo ang kanilang mga paningin. Walang kailangang sabihin, ang bawat haplos ng hangin ay tila isang kumpirmasyon na ang sugat ng nakaraan ay ganap na ring naghilom. Ang pananalig ni Solen ay hindi siya binigo. Dinala siya nito sa isang dalampasigan kung saan ang pag-ibig ay hindi na isang utang na loob, kundi isang malayang pagpili. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento sa bawat tagapakinig ay simple ngunit malalim. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kislap ng diamante o sa taas ng mga pader ng mansyon. Ito ay matatagpuan sa lakas ng isang inang handang magsakripisyo, sa katapatan ng isang lalaking handang talikuran ang yaman para sa katotohanan, at sa busilak na puso ng isang batang nakakakita ng kagandahan sa gitna ng dilim. Ang dusa ay pansamantala, ngunit ang bunga ng pananalig at pagpapatawad ay mananatili habang buhay. Habang naglalakad ang dalawa pabalik sa maliit na bahay kung saan naghihintay si Santino, ang huling sinag ng araw ay tumama sa locket ni Solen. Ngunit hindi na ito ebidensya ng isang krimen. Ito ay isa na lamang simpleng alahas na nagpapaalala sa kanya na pagkatapos ng bawat bagyo, ang araw, ang kanyang sol, ay laging sisikat ng mas maliwanag. Sa bawat hakbang nina Solen at Roberto palayo, sa madilim na anino ng kahapon,
Ang kanilang mga yapak sa buhanginan ay tila isang bagong tula ng pag-asa na isinusulat ng tadhana sa ilalim ng payapang langit. Mga mahal naming tagapakinig, mula sa kailaliman ng aking puso, nais kong mag-abot ng isang taus-pusong pasasalamat sa inyong pagtitiyaga at pakikinig hanggang sa huling sandali ng kwentong ito. Hindi naging madali ang paglalakbay na ito para sa akin bilang manunulat at marahil para sa inyo bilang mga saksi sa buhay ni Solen habang isinusulat ko ang bawat kabanata, lalo na ang mga sandaling dinudurog ang puso ni Solen sa gitna ng kawalang katarungan at ulan. Tila naramdaman ko rin ang hapdi ng bawat sampal ng tadhana sa aking sariling dibdib. May mga gabi na hindi ako makatulog habang iniisip ang hirap na pinagdaanan ni Santino at ang tanging nagbigay sa akin ng lakas upang tapusin ang kwentong ito ay ang aking inspirasyon mula sa mga totoong ina na aking nakilala, mga inang tila kawayan na kahit anong lakas ng bagyo ay yumuyuko, ngunit hinding-hindi nababali. Ang kwento ni Solen at Roberto ay isang paalala na ang bawat sugat ay may kaukulang oras ng paghilom at ang bawat gabi, gaano man ito kahaba, ay laging may hangganan sa pagsikat ng araw. Nais kong iwan sa inyo ang mensahe na ang pagpapatawad ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi ang pinakamataas na uri ng katapangan na maaaring taglayin ng isang tao. Ang ating pananalig ay parang isang maliit na buto na itinanim sa gitna ng tuyot na lupa. Sa tamang panahon, sa pamamagitan ng pag-ibig at tiyaga, ito ay mamumukadkad at magbibigay ng lilim sa ating lahat. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong iwan sa inyo ang isang katanungan na hanggang ngayon ay naglalaro sa aking isipan. Sa gitna ng lahat ng kasamaang ginawa ni Doña Isabel, sa tingin niyo ba ay may puwang pa rin ng awa para sa isang katulad niya? Ikaw ba? Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Solen, kaya mo rin bang patawarin ang taong kumuha ng lahat ng mahalaga sa iyo? Maraming salamat muli sa pagturing sa amin na bahagi ng inyong araw habang kayo ay nagpapahinga o gumagawa ng inyong mga gawaing bahay. Kung naantig ang inyong mga puso sa paglalakbay na ito, sana ay maibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at karanasan ang nagbibigay ng kulay at inspirasyon sa aming mga susunod na likha. Huwag din kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa panibagong kwento ng buhay, pagsubok at wagas na pag-ibig, manatili tayong may pag-asa at laging maging liwanag sa isa't isa. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng may kapal.